Salamat po, Panginoon. Salamat, Diyos, sa araw na ito. Salamat, Lord, at muli mo kaming tinipon sa lugar na ito. Hindi lamang para magpuri sa iyo, Diyos, kundi para itaas ka, O Lord, at ganoon din makinig na iyong salita. Salamat sa bawat pagkakataon binibigay mo sa amin, O Lord, na kami po ay makapag-aaral na iyong banal na salita, O Diyos. Tulutan mo po na maging bukas ang aming puso at isipan, Lord, na ito'y magawa namin, hindi lamang po para pakinggan mo, ito'y maisagawa namin sa aming buhay. Alam mo, Diyos, na sa hapong ito, sa araw na ito, ay muli matatalakay, O Diyos, ang isang baksa na alam kong gustong-gusto mo para sa amin lahat, Ama. Na sana po, Diyos, ito'y hindi lamang namin pakinggan, kundi ito'y pamuhay namin lahat, Panginoon. Para sa ganun, madama namin, O Diyos, talagang mayroong kat buhay ka talaga, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos, at makita ni man tao na ikaw talaga'y buhay, Panginoon. Kaya, Lord, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, sapagkat baliwala ang lahat ng ito pag walang Espiritu Santo mo, Lord. Kaya pagalusin mo po ang anointing mo mula sa akin patungo sa lahat ng mga taong nandarito, Panginoon. At tulutan mo madama namin, O Diyos, ang iyong presensya sa araw na ito. Pakalinisin mo kami, Lord, at gawin mong karapat-dapat, O Diyos, sa iyong banal na salita. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sa araw na ito po ay alam ko masaya tayong lahat sapagkat isa uling pagpapala na tayo po ay magkasama-sama sa lugar na ito para magpuri sa Lord, kayo din po para mag-aral po na kanyang salita. Sa bawat pagkakataon binibigay ng Diyos sa atin ay bayong pasasalamat ang dapat bigay natin sa Panginoon sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa isang linggo, sa isang araw, sa isang taon, sa isang buwan, hindi natin alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya siguro dapat lahat ng bagay, lahat ng pagkakataon ay sasamantalahin po natin na magkaipon-ipon tayo para sa ganun po ay magkasama tayo at magkasama-sama tayo po na nakikinig na kanyang salita at pinamumuhay ang kanyang salita po. Sa ngayon po, ang church ay nasa waiting period na po ang church. Sabihin natin na ba nag-iintay po tayo, dapat po ay nandun sa atin yung pinag-aralan natin nakaraan, yung patience at bukod sa lahat yung pag-aaralan natin po ngayon sa hapong ito. Now, if you have your Bible, please turn with me in the book of 1 Corinthians chapter 16. Verses 19 to 24. Now, the churches of Asia greet you. Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord. With the church that is in their house, and all the brethren greet one another with a holy kiss. Church is in their house. Nung araw po, bahay-bahay lang ang church po. The salutation with my own hands, Paul's. If anyone does not love the Lord, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. O Lord, come, or Maranatha. The grace of our Lord Jesus Christ be with you, and my love be with you all in Christ Jesus. Amen. And our subject today is entitled, If Anyone Does Not Love God. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Okay, now, brothers and sisters, basically, the statement of Paul about Christ is very encouraging, such as believing on the Lord Jesus Christ and you will be saved. And whoever call on the name of the Lord shall be saved. However, in 1 Corinthians 16:22 says, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. O Lord, come. Now, this is a very strong and a very hard statement of Paul. But some theologians said that this verse refers to non-believers and others to the Jews who do not believe that Jesus Christ is the Messiah. And some say that this is about the false prophets. But for me, we can refer this verse to the church of God. We may observe that after he said this hard statement, Paul said, Maranatha, which means, O Lord, come.
So the idea is that the Lord Jesus Christ is coming is at hand. Christ's coming is at hand. And those who do not love in His coming will be accursed. In fact, in Romans 9:3, for I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen, according to the flesh. So hindi lang isang beses ang ginamit yung salitang sumpain o itakwil ang yung pong hindi nagmamahal sa Panginoon. In Galatians 1:8 says, but even if we or an angel from heaven preach and any other gospel to you that what we have preached to you, let him be accursed. So in other words, dito pinakikita po ni Paul na yung salitang itakwil ay hindi lamang isang beses ang ginamit, kundi madalas po niyang ginamit sa Bible. But the question is this, how to love God? Paano nating mamahalin ang ating Lord? Now, the Lord Jesus Christ did not say, if you love me, praise me. If you love me, give your tithes and offering. If you love me, dance before me. If you love me, worship me. If you love me, join the phrases, Gideon, etc. Hindi po yun ang sabi ng Lord. But in John 14:15 says, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y mahal mo, ay sundin mo ang utos ko. So yun ang sabi ng Lord. And in John 14:21-26 says, he who has my commandments and keeps them, nasa iyong utos at sinusunod mo, it is he who loves me. Yun ang nagmamahal sa akin, ang sumusunod sa kanyang utos. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Take note the word manifest myself to him. Now verse 22. Judas not Iscariot said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Binanggit din niya yung salitang manifestation of Christ na magmamanifest siya kung susunod tayo sa utos niya. Now, Jesus answered and said to him, if anyone loves God or loves me, he will keep my word. Kung ako'y mahal ninyo ay susundin ninyo ang aking mga salita. And my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words. So yun po ang palatandaan, pag hindi mahal ang Lord ay hindi mo sinusunod ang kanyang utos. Kaya sabihin, hindi mo siya mahal. And the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. So yung salitang nasa kanya po ay mula sa kanyang amang nasa langit po, sa kanyang divinity, sa kanyang divine nature. Verse 25, these things I have spoken to you while being present with you. 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and brings to your remembrance all things that I said to you. Kung mapupunan ninyo, ang pinag-uusapan is about the commandment of God, to obey the commandment of God, biglang pinasok po ang salitang Holy Spirit. Now, but the question is this, what is the commandment of God and what word do we have to keep to show that we love God or we love Him? Ano yung salitang yon? John 13:34, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Magmahalan kayo sa isa't isa kung paano ko kayo minamahal. That you also love one another. Pinagdiinan yon, sinabi ng Lord. And even by Paul, in the book of Romans 13:8, owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Yun daw nagmamahalan sa isa't isa ng mga Kristiyano ay natupad ang kanyang utos, natupad ang kanyang batas na pag-ibig ang sinasabi ng Lord. And even for John, in 1 John 4:11 says, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So kung mapupunan nyo, 3 beses po,
tatlong bibig ang pinanggalingan po ng salitang love one another. But the question is, why do we have to love one another? Bakit kailangan magmahalan tayo? 1 John 4:20, if someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. Pag sinasabi mo raw, mahal mo ang Diyos, tapos namumuhi ka, o may sama ka ng loob sa kapatid mo, galit ka sa kapatid mo, asar ka sa kapatid mo, you are a liar. Yun ang sabi ng Lord. For he who does not love his brother whom he has sinned. Kung yun daw kapatid mo na nakikita mo ay, how can he love God whom he has not sinned? Yung kapatid mong nakikita mo ay hindi mo mamahal, what more yung Diyos na hindi mo nakikita. Actually, ito madalas sabihin natin pero mabigat na statement po ito. Na ibig sabihin po na sinabi mo, I love you sa nakikita mo, paano mo nga naman masasabing I love you sa nakikita mo kung yung hindi mo nakikita ay sinasabi mo na I love you sa Diyos na hindi mo nakikita? Paano nangyari yung ganon? Yun ang ibig sabihin ni John, tinatanong ni John. In fact, in John 4:11-13 says, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Verse 12, no one has seen God. No one has seen God. At any time, walang nakakita sa Diyos. If we love one another, pag minahal natin ang isa't isa, God abides in us, and His love has been perfected in us. Pag tayo ay nagmamahalan sa isa't isa, ay sumasa atin ang Diyos. Verse 13, by loving one another, we know that we abide in Him. So in other words, para makita sumasa atin ang Diyos, makita dapat na tayo ay nagmamahalang sa isa't isa. And He is in us. Nasa atin siya. So isang palatandaan po na nasa atin ang Diyos, kung nakikita ng mga tao na nagmamahalan po tayo sa isa't isa. Because He has given us of His Spirit. Yun ang sagot. Dahil binigay sa atin ang Spirit ng Lord. Ano na naman ang kinalaman ng Spirit ng Lord doon sa pag-ibig na sinasabi po ng Bible. So meaning loving your brother and your sister is a must to a Christians. Kailangan magmahalan po tayo. Why? Yan ang tanong dito. If you love God, you will love your brother. Why? Because God is in Him. Nasa Kanya ang Diyos. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mahal mo yung taong may Diyos. Kahit hindi mo man nakikita ang Lord sa ugali niya, you need to love Him because the invisible God is in Him. Nasa Kanya. Kaya kung minsan nag-grieve, hindi minsan, madalas nag-grieve ang Holy Ghost. Pag nakikita niyan tayo po, nagkakasagutan tayo, nagsisigawan tayo, nag-aangilan, nag-grieve ang Spirit ng Lord. Para ba si Kristo sa Kristo nag-aangilan? Yun ang ibig sabihin nun. Na hindi mo na sinaalang-alang na yung taong yan ay may Kristo. Kahit ganong kasama ang ugali niyan, yan taong yan ay may kay Kristo. At para makita si Kristo sa kanya, hindi man niya maipakita, ikaw ang magpakita sa kanya. Na ibig sabihin ng Lord, yung pagmamahal na pagkikita mo sa kanya, ang magbubukas ng kanyang isipan para malaman niya na nasa kanya si Kristo at hindi siya dapat ganon ang kanyang ugali. Yun din tayo rin mismo. Tayo rin mismo magpapakita sa kanya. Ikaw na nagsasabi mong tama ka. Lahat na nagsasabi ako, tama ako, siya mali, okay, tama ka, very good, tama ka. But show it. Pakita mong tama ka. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig dito sa maling sinasabi mo. Mali siya, pakita mo ang pag-ibig sa kanya para mawala pagkabulag niya. Makita niya ang pagkakamali niya. Makita niya na si Jesus ay sumasa kanya. Asang problema? Pag alam mo tama ka, pati ikaw bulag. Pati ikaw hindi mo naisip na nasa iyo si Kristo na hindi ka dapat ganyan. Ang sabi ng Lord sa John 3, I came not to condemn but to save. Na parito ko para hindi kundina ang tao, kundi para isave ang tao. Kaya tayo pag mayroong ganyan, conflict na ganyan, diyan na dapat makita si Christ sa atin. Dapat makita si Kristo sa atin po. Pag may ganyan na po, may conflict na po na ina-allow ng ating Lord. Sometimes, kuya, analyze natin yung mga conflict sa buhay natin, napakasimpleng problema. Bakit lumalala? Yan ang tanong. At ang unang tanong,
Bakit sa simpleng problema hindi magkasundo? Inaalaw ng Lord. Para makita kung lulutang na nasa iyo si Kristo talaga. At makita rin sa isa rin kung nasa kanya si Kristo. Both parties kailangan makita si Kristo sa kanilang dalawa. Pero kanino dapat makita? Doon sa nagsasabing, ikaw ang tama. Kung tama ka, dapat si Kristo nakikita sa iyo. Kanya ikaw iniisip mo tama ka, makita si Kristo sa iyo. Siya iniisip tama rin siya, makita si Kristo sa iyo. Doon mo makikita na tama ka pag si Kristo na ang nakita sa iyo. Pero hanggat hindi nakikita si Kristo sa iyo, ang salita ng Lord sa iyo hindi nakikita at hindi mo pinamumuhay, hindi mo ina-apply sa conflict na yan, wala pa rin si Kristo, lubog si Kristo sa iyo at hindi makikita si Christ sa atin po. Anong sabi ng Lord? Kung mahal mo ako, ay susundin mo ako. At sino mang hindi nagmamahal sa Lord ay itakwil. Yun ang sinabi ng Bible po. Kaya delikado po yung salitang love. Mabigat po yung salitang love sa atin, Lord. Napakabigat. Imagine, anyone who does not love God, let him be accursed. Kung sino hindi nagmamahal sa Lord, itakwil. So, kailangang makita ang pagmamahal natin sa atin, Lord, sa pamamagitan ng pagmamahal mo. Diyan sa nakikita mong kapatid mo na may Kristo din. Now, how to love God by loving your brother? Paano naman yon? John 21, 15, 17. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me? Mahal mo ba ako? More than this? And he said to him, yes, Lord. You know that I love you. And he said to him, then have faith in God. Hindi yun ang sinabi. Feed my lambs. Pakainin mo yung mga batang tupa ko. Mahal mo ako? Okay, no problem. Pero muna sabihin, mahal ako. Pakainin mo yung mga batang tupa. Sumunod, tanong ulit. And he said again, a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? And he said to him, yes, Lord. I love you, Lord. Kaya nagbibigay ako ng tithes, Lord. Hindi yun ang sinabi niya. You know that I love you. He said to him, give your tithes. Hindi. Hindi sinabi ganun. Batin ka ng Sunday service. Hindi ganun. 10. My sheep. Kanina lamb, batang tupa. Ngayon may sheep, yung matatandang tupa. Alagaan mo yung matatandang lupa. Next. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? And Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know that all things, you know all things, you know that I love you, Lord. Jesus said, feed my sheep. Pag sinabi mo, mahal mo, Lord, may gagawin ka. Hindi pa pwede sabihin mo, mahal mo, Lord, na wala kang gagawin doon sa kapatid mo. May gagawin ka. Yan sheep ang tawag ng Lord, pero kapatid ni Peter yun sa pananampalataya, may gagawin si Peter. Mahal mo ako, Peter? Oo, pakainin mo sila. Mahal mo ako, Peter? Oo, alagaan mo sila. Diyan mo pakita yung pagmamahal mo sa akin. Hindi mo ako nakikita yan, nakikita mo, diyan mo ipakita sa kanila. Pag sinabi sheep, generalize ang sinabi ng Lord. May sheep na matitigas ang ulo, alagaan mo pa rin. May sheep na pasaway, alagaan mo pa rin. May sheep na mabait, alagaan mo pa rin. May sheep na umaangal, alagaan mo pa rin. May sheep, kala mo sheep, yung pala parang kambing, parang goat, alagaan mo pa rin. Walang pinipili. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili. Pirmi nyo tatandaan. 17 to 18 says, John 3, but whoever has these words, goods, and sees his brother in need, and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Nagtanong ang Lord. Kung nakita mo si John, nakita mo nangangailangan yung kapatid mo, tapos sinarhan mo yung puso mo, hindi mo tinulungan siya, anumang klaseng tulungin, hindi mo siya tinulungan, ano sabi ganon? Paano makikita na yung pag-ibig ng Diyos ay sumasayo? Paano makikita? Sinundan niya, my little children, let us not love in word or in tongue, but love in deed and in truth. Ang pag-ibig po ay sinasagawa. Ang pag-ibig po ay punong-puno ng aksyon at hindi po puro salita lang ang pag-ibig.
At tulad iba, pag nanliligaw ko, I love you, puro I love you, kayo maniwala dyan mga babae. Pakita mo. Showtime. Pag sinabi mo, I love you, Lord, pakita mo na mahal mo, Lord. Sa magitan ng pag-ibig mo, dyan sa mga nakikita mo. Matthew 25, 35, 40, alam nyo lahat to. When I was hungry, you gave me no food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Next. I was naked, you clothed me. I was sick, you visited me. I was in prison, you came to me. Next. And then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Kailan yan, Lord? Or when did we see you sick? Kailan yan? Or in the prison, di ka naman nagkakasakit, Lord eh. Hindi ka naman nakakulong, Lord. Kailan yan? And come to you, Lord. Kailan ka ba nagutom? Hindi ka naman nakita nagutom. Sumugutan, Lord. Hindi ka namin pinakain ni minsan man. Kami pinapakain mo, ikaw hindi namin pinakain. And the king will answer and say to him, as should I say to you, inasmuch as you did it to one of this my brethren, you did it to me. Mabigat yun. Yung ginagawa mo sa kapatid mo, kay positive, kay negative, ginawa mo sa kanya. Mag-ingat. Mag-ingat kayo sa inyong pagsasalita. Mag-ingat kayo pag may conflict na. Mag-ingat kayo pag mayroon hindi pa nagkakasunduan. Mag-ingat ng pagsasalita. Dahil anuman ang sabihin mo dyan, anuman ang gawin mo sa kanya, hindi mo sa kanya ginawa. Doon sa nasa kanya mo, ginawa, hindi sa kanya. Ang problem, pag nasa conflict tayo, nalilimutan mo si Kristo. Ang naiisip mo yung kapatiran, hindi si Kristo. Wow! Ibig sabihin nun, every time na makikita mo kapatid mo, ano man klase ng sitwasyon, kay negative, kay positive, si Jesus Christ dapat ang sinasaalang-alang mo na sa Kanya. Para magawa mo, yun dapat mong gawin para sa Kanya. Para maipakita mo, Lord, mahal kita. Kahit ganito ginagawa sa akin ito, mamahalin ko pa rin to, tutulungan ko pa rin to, ganun pa rin ang gagawin ko sa Kanya, mabuti pa rin ang gagawin ko sa Kanya, mabuti pa rin ang gaganti ko sa Kanya. Ganun dapat tayo, especially. Binanggit siya yung Maranatha. That means, come Lord, dumating ka na Lord. Before the coming of the Lord, ang daming nangangailangan. Ngayon lang, ang daming nangangailangan ng ano? Well, basically, marami po nangangailangan ng pera. Kung walang money, wala kang pantulong, prayer, bigay mo. Tulungan mo siya sa magitan ng panalangin. Napakalaking bagay yung para doon sa kapatid mo. Marami nangangailangan ng comfort sa ngayon. Kapag nangihina, marami takot sa puso, worried siya. Love your brother through encouraging words na dapat yun ang binibigay natin. Hindi ba kumisa pag nangihina, bira ka naman hina ang pananampalataya mo, para yan lang. Hindi ganun. Encouraging words ang bibigay natin sa kanya. Enlightenment, maganda po. Doon sa mga self-righteous. At pagkatapos sabihin natin na hindi maganda ang pakita sa iba, with love, correct him. I-correct natin na nandun ang pag-ibig po sa ating puso. Yung iba nangangailangan ng explanation kung ano nangyayari sa ngayon, nagkukuluhan sila. Kailangan nila ang isang kapatid na may Kristo magpapaliwanag po sa kanila. At hindi ng panahon ngayon. Yung iba po, kailangan ng tap on the shoulder. Yung po alam niyo, minsan yung akbay na gano'n, lalaki sa lalaki, nakbayan mong ganyan. Ang laking bagay no sa kanila na inakbayan mo siya. Ang laking, kasi akbay na yun, touch of love. That is the touch of love na binibigay natin yan. Maging sa asawa, bigay natin yung touch of love. Maging kahit kanino man, bigay mo yung touch of love. Sapagkat yun ang pag-ibig, yun ang pagpapakita o pagpapadama ng pag-ibig mo sa kanya sa pagitan ng iyong kamay. At bukod sa lahat, marami nangangailangan ng forgiveness. Marami nangangailangan ng kapatawaran. Dahil marami sa atin nagkakamali tayo. Marami sa atin iba nagkakasala pa. And they need forgiveness. Hindi condemnation na kailangan nila, forgiveness ang kailangan nila. Pag nagkamali, forgiveness. Hindi pag nagkamali, babaon mo pa yung tao. Hindi ganun. Ang isang may Kristo at isang nagmamahal kay Kristo. Kung tunay ka nagmamahal kay Kristo, kahit nagkamali na, patatawarin mo pa rin. 7 beses, 70 times 7, patatawarin mo pa rin. Pag humingi na, nag-sorry na sa'yo, patatawarin mo pa rin at kinakalimutan mo na yung lahat ng bagay na yon. Yun, kanya nga sa Numbers 14:19, tingnan nyo ang Diyos.
Sabi ng Diyos ni Moses sa Diyos, pardon the iniquity of this people. I pray according to the greatness of your mercy, just as you have forgiven these people from Egypt even until now, pinapatawad mo sila. Hindi lang yun. Sa next verses, Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving one another. Kailangan ito. Alam nyo kung ito meron lang tayo, mawawala ang conflict sa loob ng church. Mawawala yung galitan, inisan, hindi nakikibuan, mawawala sa loob ng church. Wala ito. Wala yung forgiveness. At pag yan na nawala, sira ang relasyon po. Kahit anong klase na relasyon, wasak po pag nawala ang forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, kung may reklamo ka, even ang Diyos ay pinatawad ka, so you also must go, or you must do. Gawin mo din. Pero yung tatandaan, para ka makapagpatawad, isipin mo por me, ako pinatawad ng Lord. Ang dami kong kasalanan ako, pinatawad ngayon. Dapat patawarin ko rin ito. Dapat patawarin ko rin siya. Kung nagkamali siya, patawarin ko siya. Dapat ganun. 1 Peter 4:8, ano sabi rin? And above all things, have fervent love for one another. Why? For love will cover a multitude of sins.